Tito Ike, nung dumating ang December 23, akala ko tapos na ang pinakamasama. Pero hindi. Doon ko nakita kung gaano kalalim ang ginawa ni Felix. Doon ko naranasan ng isang gabi na hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako pag naaalala ko. Kinabukasan, December 24 na. Pero Tito Ike, pagpasok ko sa banyo para maligo, hindi ako makapasok. Parang may humaharang. Ramdam ko na parang may hangin na mabigat. Parang tinutulak ako pabalik. Pagtingin ko sa salamin, may itim na marka sa leeg ko. Parang dalawang daliri na humawak ng madiin. At biglang bumuka ang bibig ko, mag-isa. Hindi ko alam paano nangyari, Tito Ike. At may lumabas na bulong. Huwag kang maglinis. Akin ka buong araw. Napaatras ako. Nagluhod. Umiiyak. Parang nagdidikit-dikit ang katawan ko sa dumi at pawis. Pero hindi ko maitulak sarili ko na maligo. Habang nakaupo ako sa kama, nanginginig. Biglang may kumaluskos. Paglingon ko, itim na pusa. Doon mismo sa loob ng kwarto ko. Hindi ko alam kung paano nakapasok. Pero ang nakakatakot, nakasabit ang kwintasan ko sa leeg niya. Yung kwintasan na hindi ko na makita kahapon. Nilapitan ako ng pusa. Dahan-dahan. Hindi kumukurap. At pagdating niya sa paanan ko, umubo. Literal na umubo, Tito Ike. At may nalaglag mula sa bibig niya. Isang pisngi ng kandila. Kandilang itim, may nakasulat, Joanne. Parang galing mismo sa tiyan niya. Tumakbo ako palabas. Nagtago ako sa likod ng pinto. Pero pagtingin ko ulit, wala na yung pusa. Wala rin ang kandila. Parang hindi totoo. Pero ramdam ko, Tito, totoo. 5:00 ng hapon. Unang beses ko ulit naramdaman yung init sa katawan ko. Yung parang nilalagnat. Pero mas masahol, may kumikiliti sa utak ko. Isang boses, hindi malakas, pero paulit-ulit. Lapit ka, lapit ka, lapit ka kay Felix. Nabingi ako sa bulong na hindi ko alam kung sa loob ng tenga ko o sa loob ng ulo ko nanggagaling. At Tito Ike, nung lumabas ako ng kwarto para humingi ng tubig, nakita ko siya. Si Felix sa loob ng bahay namin. Nakatayo sa may sala, nakangiti. Pero ang mata, itiman, Tito, walang puti. Felix, paano ka nakapasok? Hindi siya sumagot. Lumapit lang siya. Isa pang hakbang. Aatrasa na ako pero hindi ko magawa. Parang may kumukulong hangin sa pagitan naming dalawa hanggang sa umabot siya sa harap ko at dahan-dahang bumulong sa tenga ko. Tito Ike, hindi ko po gustong umiyak sa harap niya. Pero umiyak ako. Hindi ko gustong lumapit siya. Pero parang humakbang ako papunta sa kanya. At bigla akong natanong sarili ko, gusto ko ba talaga si Felix? O siya ang pumipilit sa utak ko? Pero bago ko pa maintindihan, hinawakan niya ang pisngi ko. At doon ko naramdaman, hindi kamay ng tao ang init noon. Parang apoy. Parang uling. May biglang bumulong si Felix. Huwag ka nang lumaban. Ilang oras na lang, akin ka na. Tito Ike, naramdaman kong parang humihila ang labi ko papalapit sa kanya. Parang may tali sa mukha ko. Pero bago mangyari yon, may biglang malakas na tunog mula sa kusina. Sinigawan ako ni Mama. Joanne! Anong ginagawa mo dyan? Parang humigop ng hangin pabalik ang katawan ko at natanggalan kung anong puwersa. Paglingon ko kay Felix, wala na siya. Pero may naiwan sa sahig, isang itim na panyo. At sa panyo, nakadikit ang buhok ko.
Hindi ko man alam paano niya nakuha ang buhok ko, pero alam kong parte yon ng ritual niya. Gabi na, nakita ko sarili ko sa salamin. Haggard, maputla, at ang labi ko mas mapula pa kaysa kahapon. Parang may dugo na naman. Tito Ike, parang bumubulong yung labi ko. Hanapin mo siya. Hanapin mo siya. At doon ako sumigaw, umalis ka sa ulo ko! Pero pagsigaw ko, dumilim ang paligid. Literal, tulad ng brownout. Pero hindi brownout, tito. Kasi ang buong bahay madilim. Pero yung harap ko lang, may ilaw. At sa harap ko, sa mismong salamin, nakatayo si Felix. Hindi siya refleksyon ko. Siya talaga. At sabi niya, Pasko bukas, Joanne. Dugo mo ang handa. Tumakbo ako papalabas ng kwarto. Yakap ako ni Mama, umiiyak. At bago matapos ang gabi, tumawag ang isang matandang babae na kilala sa baryo bilang manghihilot, si Aling Dora. Sabi ni Aling Dora, ipagdasal niyo ang anak niyo. Kung sino man ang gumayuma sa kanya, malapit nang kunin ang kaluluwa niya pag sumapit ang Pasko. At bago ibaba ang tawag, may nagbabantay sa inyong bahay. Hindi tao. Pagmulat ko ng mata, Tito Ike, hindi na ako si Joanne. Ramdam ko agad, parang hindi na ako nag-iisip gamit ang utak ko. Parang may dalawang boses sa loob ng ulo ko. Bumulong ang sabi, tumayo ka, Joanne, magdasal ka. Isa pang bulong sa isip ko, hanapin mo si Felix, ngayon na. At mas malakas yung pangalawa. Lumabas ako ng kwarto. Hindi ako bumati ng Merry Christmas, hindi ko nilapitan si Mama, hindi ko niyakap si Papa. Parang wala silang silbi. Ang gusto lang ng katawan ko ay lumabas ng bahay para hanapin si Felix. Habang nag-aagahan, Tito Ike, nakatingin sa akin si Mama at si Papa, takot na takot. Sabi ni Mama, anak, huwag kang lalabas ngayon. May masamang namamahay sa loob mo. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang sila. Tito Ike, hindi ako nagsasalita pero naramdaman kong gumagalaw ang dila ko mag-isa. At may narinig silang boses mula sa akin. Ako ang bahala sa kanya. Walang makakahadlang. Hindi po yun boses ko. Hindi boses babae, hindi boses tao, boses na parang galing sa hukay. Doon na umiyak si Mama. 10:00 ng umaga, nagring ang cellphone ko. Si Felix, natawag. Hindi ko sana sasagutin, pero hindi ko makontrol ang aking mga daliri ko. Sila mismo ang nag-slide ng accept. Pagsagot ko, walang boses, kundi mahinang tugtog. Tugtog na parang lumang kundiman. At habang tumutugtog, may naririnig akong boses na pabulong. Halika na, handa na ang ritual ko. Biglang nawala ang tugtog at papalitan ng boses ni Felix. Joanne, ang regalo mo, hinihintay ka. At naputol ang tawag. Tito Ike, bigla akong tumayo. Hindi ko ginusto, hindi ko iniisip. Parang may humahatak sa katawan ko. Paglingon ko sa sahig, may itim na sinulid sa paa ko. Maninipis, parang mga hibla ng buhok. Nakakabit sa bukong-bukong ko. At paunti-unti, hinihila ako papalabas ng bahay. Tumakbo si Papa. Hinila niya ako. Pero Tito Ike, dun ko nakita kung gaano kalakas ang gayuma. Tinulak ko si Papa. Napaatras siya. Tumama sa mesa. Ako yon pero hindi ko ginusto.
Nagigigil na akong hilahin palabas ng gayumang humihigop sa akin, biglang dumating si Aling Dora, yung matandang manghihilot. May dala siyang isang bote ng langis, isang puting kandila, at isang lubid na pula. Pagpasok niya, sumigaw siya. "Ilayo ang anak niyo sa pinto! Nandiyan na ang masamang nilalang na sumunod sa kanya." Tito Ike, nung sinabi niya yun, bumukas bigla ang pintuan. Walang hangin, walang tao, pero nagbukas mag-isa. Sumasabay sa hangin na hindi ko maramdaman. Tinayo ako ni Aling Dora sa gitna ng sala. Pinalibutan niya ako ng asin, pero habang ginagawa niya yon, naririnig ko na may kumakaskas sa bubong. Parang may naglalakad, mabigat na hakbang. Tapos may kaluskos sa dingding, parang may gumagapang. At maya-maya, may kumatok. Hindi katok ng tao, katok ng matutulis na kuko. Sumigaw si Aling Dora, "Lumayo ka, Pelex! Alam ko hindi ikaw ang tunay na kumikilos." Nang marinig niya yon, Tito Ike, biglang dumilim ang buong sala. At may boses na parang nasa likod mismo ng tenga ko. "Hindi mo siya makukuha. Akin siya sa pagsapit ng hating gabi." Habang umiilaw ang puting kandila, bigla akong napaluhod. Hindi dahil nagdasal ako, kundi dahil may malakas na pumilit sa tuhod ko at nagsimulang sumuka katawan ko. Pero hindi pagkain, hindi laway. Nagsuka ako ng sinulid, itim, mahaba, makapal. Habang lumalabas yun mula sa bibig ko, umiiyak si Mama. Nanginginig si Papa. At nagsisigaw si Aling Dora, "Kinukuha na niya ang kaluluwa mo, Juan! Laban! Laban!" Gusto kong lumaban, Tito Ike, pero hindi ko kaya. Hanggang sa may bigla akong narinig na boses. Boses ni Felix. Pero mas malalim. Parang may dalawang lalaki na nagsasalita sabay. "Joan, oras mo na." At doon ako nawala ng malay. Tito Ike, pagdilat ko po ng mata, ibang lugar na ang nakita ko.